Madam Chair. Salamat, Sen. Sherwin. Kung maaari ko ring mag-follow-up question dun sa document na iyon, pwedeng ipakita ulit yung dokumento ng embroidery company. Salamat. Ayan, Mayor. Di tulad sa pinakita ko po kaninang GIS na nandun sina Seymen Go at Sheila Go na may middle initial na L. Dito, Leal. Pareho nung sa inyo. So, kayo dito, Alice Leal Go, sila Seymen Leal Go, at Sheila Leal Go. Eksaktong parehong pangalan at parehong ang address. So, sino po silang dalawa batay sa dokumentong ito? Opo, Your Honor, hindi ko po alam po. O hindi ba para nakakatuya itong si Mayor Alice? Sarili niyong kumpanya, embroidery, sa Valenzuela? Hindi mo kilala yung mga incorporators na kasama mo? Ka-aplido mo pa, ka-middle name mo pa. Hindi ba ito nakaka-GAGO talaga? Ito ang dapat na agad na dinidimanda. Just saying, Mayor, mukhang hindi nyo po pinagbibigyan yung hiling ng chair kanina. Sino naman yung Jan Zhongguo? Siya ba yung binanggit ninyo kaninang sabi nyo nag-iisang kapatid nyo, half-sibling sa ama? Hindi po. Sino po siya? Yan po yung Chinese name po ng tatay ko po. Sila yon. Opo. Sila yung ama nyo. Si Opo. Jan Zhongguo. Opo. Tatay mo pala ito, pero hindi mo to binanggit kanina. Nung nagtatanong si Senator Riza Hontiveros, ang sabi mo lang, kasamahan mo sa meat shop. Hindi ka man lang nagdetalye na Chinese name yan ng tatay mo nung una kang tinanong ni Senator Riza Hontiveros. Sino naman po sina Jian Zhongguo at saka Lin Wenyi? Dahil pareho po ang address nila, bagamat Chino po sila. Opo. Bali mga kasama po sa negosyo po. Doon sa meat shop po. Nung tinanong siya nung una patungkol dun sa incorporators ng meat shop, kasama na itong si Lin Wenyi. Sabi niya kasama niya doon sa meat shop. Sino naman yung Jian Zhongguo? Siya ba yung binanggit ninyo kaninang sabi nyo nag-iisang kapatid nyo, half-sibling sa ama? Hindi po. Sino po siya? Yan po yung Chinese name po ng tatay ko po. Sila yon. Opo. Sila yung ama nyo. Si Opo. Jian Zhongguo. Opo. Ano ulit yung Filipino name nila nandito sa notes? So, ano po yung Filipino name ng ama nyo? Angelito Go po. Angelito. Okay. So dun sa isang ipinakita ko pang dokumento kanina, kaugnay yung GIS ng meat shop. So yung Jian Zhongguo doon ay ama nyo. Doon po, Your Honor, sorry po. Kanina may pinakita akong GIS ng meat shop ninyo na nandun yung Jian Zhongguo. So ama ninyo tulad dito. Chinese name po. Chinese name Opo. nila na Filipino name Angelito Guo. At yung Lin Wenyi, kanina pinakita ko nasa GIS ng meat shop. Siya rin po kasama dito sa papel naman ng embroidery company. Sino naman po si Lin Wenyi? Your Honor, hindi ko po siya kilala po. Tandaan kanina sinabi niya si Lin Wenyi ay kasama niya sa meat shop. Pero hindi niya daw kilala pagdating naman doon sa embroidery business nila dito sa Valenzuela. Tandaan natin, ang mga gatsyal yan, taga Valenzuela. Tinanong niya kung may nag-i-exist na ganitong klaseng business nitong si Alice Go. Walang record na anuman sa Valenzuela patungkol dito sa embroidery business. Kahit noon pa man. Negosyo kayo sa Valenzuela? Dati po, nung kabataan ko po, meron po yung magulang ko po sa Valenzuela po. Tumira ka ba sa Valenzuela? Tumira po ako parang kung di po ako magkakamali, 1 taon po. Okay, dito sa address na ito. 52 Ticanumay, 58 opo. 58. And then itong negosyo is QJJ Embroidery Center Incorporated. Opo. Halata na rito, may nagsisinungaling rito. Ang sabi niya, mayroong negosyo ang magulang niya sa Valenzuela nung kabataan niya.
Pero sa record na pinakita at nakuha ng committee na ito, lumalabas na ang negosyo mo, ikaw ang isa sa mga incorporator dito sa embroidery business sa Valenzuela. Di mo na malaman kung ano yung isasagot mo kasi nahuhuli na. Kung ano ba ang totoo, lalo pat sinabi nga ni Senator Win Gatchalian na hindi ito nag-exist sa records ng Valenzuela. But interestingly, nung pina-check ko ito sa aming business permit section, walang ganyan na company in Valenzuela now and in the past. Your Honor, ngayon po wala na po. Before po, hindi ko rin po alam kasi bata pa lang po ako noon. Dito, inamin ni Mayor Alice Go na wala siyang alam tungkol doon sa embroidery business sa Valenzuela dahil bata pa siya noon. Pero kung bata ka pa noon, gaano ka kabata dahil ikaw nga ay isa na sa mga incorporator ng nasabing kumpanya. Patunay ba ito na ikaw ay nagsisinungaling? O patunay ba ito na may nameke ng dokumento para mapalabas lang na kayo ay may business dito sa Pilipinas kahit wala? Itong address is exactly the same address kung saan isa sa mga kaibigan namin nakatira doon. Kilala ko yung may-ari nito, yung Baile family. No? So, were you leasing with them? Ano bang relationship niyo with them? Your Honor, hindi ko na po alam kasi bata pa lang po ako. How old were you nung tumira ka doon? More or less. Hindi ko na po masyado maalala po, Your Honor. But do you know this family, yung Baile family? Hindi ko po Hindi niyo maalala alam. po. Opo. Oo, hindi kayo umuupa doon sa kanila or Hindi ko na po maalala po, Your Honor. Pansinin niyo mabuti kung paano nagtatanong dito si Senator Win Gatchalian. Yung mukha niya, yung ngiti niya, yung tingin niya. Alam mo na merong alam si Senator Gatchalian, meron siyang bala. Kaya yung natumbok niya ang pagsisinungaling nitong si Mayor Alice Go. Hindi makakatakas si Mayor Alice Go dahil may ebidensya. So ano na lang ang sagot ni Mayor Alice Go? Hindi ko na po matandaan. Ano bang klaseng tao si Mayor Alice Go? Ang hina naman ng comprehension? Para ang hina naman ng utak niya? Ang dami nakakalimutan. Basta ang alam ko na memorize niyang word. Oo. At tinulungan kami at tinulungan ko sila sa dating administrasyon. O sabi niya, paano kang, ito pa nga nakakataka, di ba? Tinulungan. Saan? Napapatulong siya, halimbawa ganito. Oo. Ah, Tinulungan sa papanong paraan. Meron siyang, Yung sinasabing dating administrasyon, panahon ni dating Pangulong Duterte. Yun ang tinutukoy niya. Okay. so ang hindi ko alam, anong administrasyon? Local o si Pangulo? yan. A resolution interposing no objection to the application. So kayo po yung applicant nitong balik tayo ng Hongsheng, correct? Can you go back? Yan. Kayo po ang applicant in behalf of Hongsheng, tama po ba? Your Honor, hindi po in behalf of Hongsheng po. Supposedly po in behalf of Baofu po. Kasi incorporator po ako ng Baofu po. Yeah, pero doon sa resolution, klaro po it's Hongsheng eh. Hindi po Baofu. So Opo. Pero hindi po ako involved po sa any documents po. Hindi rin po ako involved po, Your Honor, sa operation po ng Hongsheng po. paano po nangyari na ang applicant is Hongsheng represented by you? I would assume kayo po yung kayo po ba ang pumunta sa sanggunian para sumagot lahat nito? Kayo po ang physically na pumunta doon? Your Honor, hindi po. Hindi kayo pumunta doon? Hindi po. Pero kayo yung nag-apply? Ako po yung tumulong po na ipakilala po sila sa previous administration po. Yeah, pero dito sa document, klaro po kayo ang applicant in behalf of Hongsheng. Opo, Your Honor. Pero hindi po ako yung pumunta po para mag-apply po. Pero anong relationship niyo between you and Hongsheng? Anong formal relationship po ninyo? Your Honor, wala po kami relationship po. Wala kayong formal relationship? Wala po. But yung resolution, nakasulat dito kayong applicant at binibigyan ng lono ang Hongsheng. No? Your Honor, ako lang po yung tumulong, ako lang po yung nagtulay na ipakilala po sila sa previous administration po. Okay. Oo. Sinabi lang naman niya kasi Dating administrasyon. Walang specific. Walang specific. Oo. So, in-expect ko, local. Okay. Diba? Kasi, meron siya mga nilalakad para sa mga pogo. So, sa mga ibang kumpanya. Parang certificate of no objection, pangalan niya lumalabas dun. Requested Before niya. siya naging mayor Yes. partner, ano yung kanyang... Hog racer daw sila. Sa? Nasa meat Sa- shop industry. Parang ganon. So, pero saan yung kanyang ano to? Yung kanyang piggery?
Kasi hog raiser, di ba, may piggery yan. Mm-mm. Oo. Sa Bamban, Yun ang lumalabas. Tarlac. Kasi sa Valenzuela, embroidery. Oo. Ang tanong ko sana, hindi ko kasi mahaba yung hearing partner eh. Mga kayubi, hindi ko kasi nadinig kung tinanong ba ni Senator Risa Ontiveros yung record nila way back kung talaga meron silang business, BIR, yung tax sa yung business permit, mga ganyan. Hindi ko nadinig ko na tanong eh. Oo. Pero di ba dapat doon pa lang, kung existing na yan way back, bata ka pa, may farm na kayo, at doon ka pinanganak sa farm nyo, dapat meron na tong business permit, may BIR records na. So, di ko lang nadinig kung natanong, pero parang hindi ko kasi nadinig eh. Oo. Kasi ang pinakatanong lang naman dito, yung kanyang citizenship partner at kung paano siya naging mayor ng Bamban. Oh. Kasi citizenship, kung hindi ka pala Pilipino, at ngayon nandyan ka sa pwesto, sa serbisyo, paano ka nakaupo? Di ba? First Oo. time. Hindi siya First dumaan sa pagiging barangay Ga- captain, oo. sa konsel. At mukhang hindi siya kilala ng mga tao doon. Yes, okay. Nagparehistro bilang bagong botante si Mayor Alice Guo nang magpatala sila sa COMELEC office sa Babantarlac noong April 2021. Magit 30 anyos na noon ang alkalde pero hindi na rin nila tinanong kung bakit ngayon lang siya nagparehistrong botante. Nag-register siya as new voter. Hindi po siya transferee. Hindi siya transferee. Pero hindi niyo po ba natanong na bakit ngayon ka na nagparehistro? Hindi na namin tinanong yun. Kompleto raw sa hinihinging requirements si Guo kaya tagumpay siyang naging botante ng Bamban magit 1 taon bago ang eleksyon 2022. Passport at saka proof of billing. So pasok na po yun. Pasok yun, oo. Okay. So, magbabag-tracking tayo uli. Gaano ka na ba katagal? Di ba? Mukhang hindi nga Kasi- lumalabas sa farm. Kasi pag local ka, partner, natural yan eh. Sabi nga sa local, kung tatakbo ka bilang city councilor or mayor, vice mayor, abay, nako, pagbago ka palang partner, ang layo ng posibilidad na mananalo ka kahit partner. Mayroon ka pang machinery, may ka pa, di ba? Kasi ang mga tao doon, una, ang kanilang pinagbabasehan sa pagboboto ay yung partner. Kakilala. Oo. Kilala nila. Yung as in kilalang kilala kasi alam nila yung serbisyo na ibibigay nitong tao. At hindi nila iboboto yan pag hindi nila kilala at bago sa lugar. Bakit kaya hindi natin itanong si Mayor na kalaban? Oo. Yan din. Diba? Okay. Nung nanalo. Nananalo. Hindi, nag-apply pa lang dapat, partner, ng Certificate Oo. of Candidacy. Nag-file pa lang. Kung alam mo ng duda ka, for me Oo. Ayoko Sana naman kasing bahiran si Mayor ng Malaysia, File na di ng ba? protest. Oo, because of the citizenship. Di mo Oo. yan kilala eh. Oo. Di ba? Kaya lang, unless may kasunduan sila, di ko alam. Oo. Pero minsan kasi, pag gano'n, di ba parang, kayo hindi ko alam kung ano nangyari dito sa Oo, Tarlac, kaya ha? oo. Meron bang In- protest? Meron Oo. bang naging question? O tinanggap lang ni Mayor as is? Oo. Diba? Yung kanyang pagkatalo. Oo. Saka yung... Yung diba? yung ibang mga naging kalaban niya at natalo din. Di ba? Mayroon bang nagprotesta? Kasi partner, ito Oo. hindi ko sinasabi dito sa Tarlac na to May mga pagkakataon partner, yung iba talaga mga politiko, mag-giveaway na lang yan, usapan. Pero dito kasi may kalaban partner, pero 400 lang ang lamang ni Mayor Guo. Diba? Oo. So, kung sino nakakaalam dito mga kayubi, kung meron dito, matindi ba ang labanan sa eleksyon o parang petiks-petiks lang? Kaya nga yun kasi kanina partner na interview dito sa ating himpilan si COMELEC chairman. Okay. Oo. Ang sabi ni COMELEC chairman George Garcia, wala na sa kanilang jurisdiction. Etong paliwanag ni Chairman Garcia, hindi na nila basta-basta madidisqualify si Go bilang alkalde ng Bamban hanggang walang naghahain ng complaint laban sa kanya sa COMELEC. Kaya nga wala nga So, nag-question. walang na-question. Baka
Nung nag-file ito ng kanyang certificate of candidacy, walang na-question. Partner, Ang tanong, bakit? bakit? Diba? Mukhang may chopper pa nga to, partner. So, mayaman. So kung walang na-question, no ibig sabihin, hindi din questionable yung kanyang pagtagbo. Diba? Oh. Walang nag-question kaya nagtuloy-tuloy. Siyempre, wala Correct. na magagawa si Comelec. Diba? Oo. Kundi tanggapin yung kanyang certificate Kasi of candidacy. walang nag-file ng protest eh. Wala Oo. nag-question ng citizenship. Oo. Pero partner kasi ito, tinatanong ni Senator Risa Ontiveros, parang saan mo nakuha yung yaman mo? Kasi, meron silang lupa. Akin, una, nagkalupa ka, di ba? Oo. Ito dapat hiningi. Paano nyo nabili yung property nung father mo? Kung mayaman kayo, paano nyo nabili yung farm? Diba? Nasaan yung title? Oo. Kasi sabi mo, yung lupa ay inano mo lang. Parang joint venture. Doon sa isang bagong kumpanya. Diba? At yun ay nag-divest na siya ng kanya ari-arian. Pero still, yung kuryente partner, sabi niya, nakapangalan pa rin sa kanya. Diba? So, ang nakakataka, partner, dapat makita natin yung records. Kung kanila talaga yung lupa, since when? Noon, ano po yung trabaho ng inyong ama? Negosyante po, Your Honor. Negosyante sa hog racing din or sa Pogo or sa iba pa? Hog racing po. Hindi po kami involved in any POGO operation po, Your Honor. Matagal na po ba kayong may kaya mula sa panahon ng ama ninyo? Or self-made po kayo, ma'am? May konting kaya po yung magulang po at nagsikap din po ako, Your Honor. Saan po galing yung sinasabi niyong konting kaya? At bukod sa hog racing, bago nun, at bago ng Baofu, saan po kayo nagsikap? Your Honor, nagtatrabaho po ako sa farm. Nag-aalaga po ako ng baboy. Nagpapalaki po ako, nagpapakain. Nagpapapanganak po ako ng baboy po. Sa farming po talaga kami, Your Honor. Maliban dito, pinakita ni Senator Risa Ontiveros na si Mayor ay meron palang chopper. So, ibig sabihin, mayaman sila. Okay po. Ngayon, ma'am, may ito-flash po akong helicopter, RP-C1902, na kulay metallic gray. Sa inyo po ba ito? Metallic gray po, hindi po. So may chopper kayong ibang kulay. Your Honor, opo, pero naibenta ko na po. Anong kulay nung chopper ninyo? Your Honor, black po. Black. Kanino po ibinenta? Binenta ko na po sa isang British po na company po. Anong pangalan po ng British company? Your Honor, kunin ko lang po yung exact name po, ipaprovide ko po. Alright. Opo. So intayin po namin yun during this hearing. Actually, now that I look at it, metallic gray ba to or black ba to? Baka ito naman yung chopper nyo na ibinenta nyo sa British company. Mukhang metallic, mukhang itim na mukhang may pink stripes. Stripe? Opo, Ito po black ba ang chopper nyo? Your Honor, black po siya. Yes. Itong photo ay pwedeng magmukhang black din. Ito ba ang chopper nyo? Kung itim ito tapos may pink stripe, ito ba yung chopper nyo dati? Opo, Your Honor, yan po yung chopper ko po dati. At yung yaman nila, nakukuha nila sa farm nila, sa pagiging hog racer. Kung ganito ang pag-aari nila, hindi ba dapat number 1 taxpayer na sila ng Bamban, Tarlac? Dapat may record sila patungkol sa kanilang business at yung mga ari-arian nila. Na i-record kaya ito sa BIR kung totoong matagal na sila sa farming or hog racing? Malaki. Doon nga nagawa yung maraming may parang may mini mall pa eh. Makikita naman na talagang napakalaki ng property. Ito yung property na kanyang joint venture dito sa mga Chinese nationals. Na kamakailan ay sinabi nga niya ay dinivest niya na ang kanyang ownership over this property. Pero bago ito na isama sa isang joint venture, nasaan kaya ang tax declaration nito? Ilang taon silang nagbabayad ng amilyar para sa property na ito. Dapat lahat ito matrace. Pero Saka may kailan mga nila villas. na-acquire yung lupa? Kailan na-acquire Yun nila? nga ang hindi ko matrace kasi... Nung mayor na ba siya o... Hindi pa. Hindi pa. Daw. Hindi pa. Oo. Tapos itong Hong Sheng, yun yung sabi niya na hindi naman siya connected doon. Siya connected. Di niya kilala, pati Oo. yung presidente noon. Pero, Pero lumalabas na lahat ng kanyang request for the certificate of no objection
or to no objection, partner, sa pangalan niya, siya nagre-represent. Itong si Mayor. Oo, at the time na hindi pa siya mayor. So, mukhang lumakas siya sa sanggunian. Ng Bamban. Mm-mm. Nagkaroon siya ng connection dati. Ka. 'Di ba? Kaya sabi niya, paano ka nakakuha ng pampondo sa pangangampanya? Sabi niya, tinulungan daw siya ng mga kaibigan niya ng mga hog raisers at tinulungan siya ng dating administrasyon. Paano kayo naka-mobilize ng sapat na campaign fund para, yun na nga, parang out of the blue, dating negosyante, tapos naging mayor sa unang pagsubok nyo pa lang? Opo, yeah, Your Honor, tinulungan din po ako ng mga kaibigan, tinulungan din po ako ng previous administration din po. Sinong administrasyon? 'Di ba? Ulit, Mm-mm. local ba? O Paano na- kang tutulungan ng dating administrasyon kung kalaban mo siya? O siya ba nagpatakbo sa'yo? Mm-mm. So, hindi ko alam kung sinong administrasyon yung sinasabi niya. 'Di ba? So, ang tanong natin, naka-ano ba yan? Naka-declare ba yan sa SOSE niya? Mm-mm. At kung dati ka may helicopter, tapos may sasakyan pa nga daw, partner, na nakapangalan sa kanya, na nakita doon sa lugar, sa compound, na na-raid. Sa kanyang pangalan. Mm-mm. So, iwas siya. Sabi niya, matagal ko na nabenta yan since 2020 pa. Sandali naman mag-deny. Mhm. So, kung tutuusin mga kayubi, ganito yan. Magaling sumagot si Mayor Alice, pero yung pag dinetalye mo pa na mas malalim, lagi niya nasabihin, hindi ko po matandaan. Checking ko po yung record. So, it means, Mhm. red flag yun. Ibig Red sabihin, flag partner, yun. Red flag kasi Nag- ibig sabihin, nagdi-deny siya. yes, selective memory Okay. siya. Di ba? Mhm. Kumaga, selective memory, selective amnesia, kung ano lang yung lumabas sa bibig niya, kung ano yung naturo sa kanya, yun lang ang lalabas sa kanya. Oo. Kasi ngayon, ang Diba? tanong, okay, sinasabi ng COMELEC, wala na kaming jurisdiction hanggang sa maiproklama lang. After. So, kaninang jurisdiction na ngayon ito? Iko-waran to. Yung legality, yung kanyang... Yung pagiging Oo. ano niya? Oo. Pero sa akin, okay, sige, petition. Kaya lang, baka wala kayong records, may hirapan kayong Oo. dokumento. At sa akin, partner, ganito ha. Tingin ko, since mayor siya, paimbestigahan yan sa DILG. Okay. Siguro, mahihirapan tayo sa citizenship niya. Hindi na yon kasi petition for co-warrant yun. It's more on sa activity niya. Na marami na nagko-complain na pumapabor sa Chinese. Mm-mm. Eh, itong mga Chinese, sinabi nga nila, naging parang partner siya ng isang fugitive from China. Mhm. So one of your partners is Wang Ziyang. Si Wang Ziyang is a fugitive. Hawak niya is 4 na passport. Isa dyan is 3 passports. So in other words, yung partner mo is a fugitive. Your Honor, hindi ko po alam na fugitive po siya. Oo. Ngayon ko lang po nakita kanina po sa screen. But this puts you in direct link and direct business, doing business with the fugitive. And then kanina, sinabi mo na Baofu yung nagpatayo lahat. We looked at the financial statements of Baofu. Lumalabas yung kanyang capital is only 1.2 million. So paano siya nagpatayo ng ganong kalaking building na ang equity niya is only 1.2 million? Yung resolution, nakasulat dito kayong applicant at binibigyan ng lono ang Hongsheng. No? Your Honor, ako lang po yung tumulong, ako lang po yung nagtulay na ipakilala po sila sa previous administration po. That's your statement but the records say otherwise. Opo, pero hindi po Ito talaga po yung po ako. formal document duly approved by the Sangguniang Pangbayan. Hindi kami magsasawa dito na magkaroon ng hearing para ibulgar yung mga ganitong hindi magagandang aktibidad ng Pogo at hindi kami mapapagod na ibulgar yung mga taong nasa likod na nagbibigay proteksyon dito sa mga Pogo operators. Naging parang partner siya ng isang fugitive from China. Mhm. So, 'di ba? So, at kung may makikita kayo at matitrace pa kayo ng mga illegal activities ni Mayora, pwede siyang sampahan ng kaso sa ombudsman. Oo. Tingin ko dapat doon na sila tumutok para masuspend yan. Ombudsman, kung partner, yung mga illegal, related sa kanyang trabaho. Mukhang related eh. Kasi lahat na Oo. niya eh. Basta sa Pogo, sabi niya, hindi ako connected sa Pogo, pero nabibigyan mo ng pabor eh. Oo. Paano yan, no? Nakapaggawa ng mga buildings sa Metanos? Lahat ba yan may building permit? Sa Diba? Zambales. Sa Tarlac. Oh. Sa Bamban. Ito nga mga kayubi, isipin ninyo ito.
hindi pa na-approve, partner, yung economic provisions na gusto nilang baguhin. Yung constitution natin na we can sell parcel of land, di ba, parcels of land, sa foreigner. Naibenta na niya. Ginawa na niya. Lease daw. Joint venture eh. Oo. Pero ito nga eh, what more? Kung papayagan pa natin, yung mga foreign nationals mag-acquire ng property for their investment. Diba? Is it not scary? Ito lang for lease. May naging mayor na questionable yung citizenship na allow niya yung mga Chinese na mag-build ng malaking compound, partner. Hindi lang just compound na parang family. Malaki. May mall. So, how big is that? Diba? So, paano pa kapag pinayagan natin yung constitution natin ma-amend at payagan yung mga foreign nationals bumili ng lupa, baka yung malapit lahat sa West Philippine Sea, mabili yan ng Chinese. Diba? Yun eh. Itong sad mga kayubi, diba? Pag inanalyze mo, bakit nagkaganito? Bakit napayagan to? May pera bang involved dito? Hindi ako magtataka eh. Parang ang kayang lokohin ng mga dokumento ng Pilipino. 'Di ba parang ito, 'di ba? May thinking tayo na ay hindi yan maloloko kasi galing abroad yan eh. Galing US yan eh. Hindi yan fake. Bakit pag sa atin parang andaling pekein? Imagine mo birth certificate na kapag late registration tapos walang record ng school? Saan siya bumase? 'Di ba? Yung nag-allow ng late registration dito, saan siya bumase? Para mapayagan yung birth certificate na late registered. Yun lang, partner. No, well, kung talagang eto ang gustong patunayan sa investigation partner, 'di ba? Yung citizenship at paano niya na-acquire, then talagang kailangan kalkalin nila, investigahan ng husto para malabas ng katotohanan. Ako naman, partner, ang ano ko rito, kasi ano siya, partner? Ehekutibo ng isang lokal, di ba? Na lugar. Ano ang reaksyon ng kanyang mga constituents rito? Di ba? Sa kanilang lugar. Kasi ang kanyang mga constituents na sila ang bumoto at naglagay rito sa pwesto, at ngayon, eto yung mga, di ba, partner, alegasyon na ibinabato sa kanilang alkalde. Malalaman mo dyan, partner, kung ano ang reaksyon. Kasi ng mga residente. Kung talagang binoto nila at pinili at itong gusto nilang mayor, makikita mo yung simpatya. Oo. Di ba? Pero kung talagang sila mismo nagtataka, bigla na lamang na, makikita mo din dun sa mismong reaksyon ng mga tao. At sasabihin nila, Hindi, ang tataka dito, partner, syempre ba, hindi naman si Mayor basta-basta makakakilos lang nang walang resolution mula sa sangguniang panlalawigan, partner. Paminsan, paghawak mo lahat Yun yun. paghawak mo lahat, partner, yung mga konsehales, Lalo na pag kami... vice mayor, ano mo rin, nawala rin. Saka lalo na kung merong... Alam na. Oo. Alam na. Kaya nga, sabi Mabilis ang resolution dyan. Oo. Pag sa'yo yung konseho, di wala na. Hawak mo si vice mayor. Tapos ang usapan. Nagkapangakuan yan. Tapos ang usapan. Yun. Yan Ito nga tayo dapat. The Filipinos or Philippines is not for sale. Diyan dapat yun partner. Alam mo kung bakit tayo mabilis magupo? Alam mo ma-defeat? Ito tayo Diba? Bumibigay tayo. Pag meron ng value na involved. Na parang ambis nating ibenta yung dignidad natin. Di ko alam, partner. Di ko alam. Imaginein mo, kayo pa ng mga official dyan. Hindi na kayo dapat nabibili dyan kasi di naman kayo nagugutom. Siguro nga, partner, yung sobrang gutom.
di ko pa masisisi kung tatanggap sila ng pera para bumotok kay ganito, although bawal yun, di ba? Mm-mm. Pero yung asing gutom, hindi ko sila masisisi. Pero kung sobra kayong ganid sa kayamanan at sapat naman yung ikinabubuhay nyo, pero ganid pa rin kayo, yun ang masama, partner. Diba? Grabe yun. Kasi para bang pinili ka ng tao para ipagtanggol at idepensa mo yung welfare. Lalo-lalo na ng lugar nyo. Tapos, ganyan ang ginagawa nyo, di ba? Parang ibinebenta nyo na sa mga foreigners. Sa ito lang, sino mga taga-Taiwan dito? Ito kasi partner, may kliyente ako na taga-Taiwan. Mhm. Ang sabi niya sa akin, syempre di ba, ang mainlander yung medyo andap sila eh. Ano daw nila, nararamdaman nila pag meron, kaya medyo sila, parang ready. Ramdam nila kapag hindi taga-Taiwan. So ready sila dun. Tayo, alam na natin, amoy na natin, mini-welcome nyo pa. Ba't ganun? Na, hinahanapan pa nga ng partner ng paraan eh. Oh. Yun ang Diba? ang masaklap dyan. Tapos, ibebenta nyo pa yung bundok nyo para gamitin sa reclamation. Sakit sa ulo. Well, eto malalaman na din natin dyan, partner, kasi mag-e-eleksyon na naman. Next year, midterm, kasama dyan yung local executives, mayor, vice mayor. Pero- So, dito sa Bamban, tingnan natin kung... Dapat Well, i-question niya na yan. Oo. Pero masakit lang kasi partner ganito, di ba? Yung mga ordinaryong taong hindi na masyadong concerned sa news because kailangan nilang kumayod, hindi nila ito napapansin. Itong issue na to. Mas tayo lang yung nagiging critical, mga kayubi. Kasi may time pa sila, binibigyan nila ng time. Malaman kung ano yung current events. Pero partner, pag ikaw, halimbawa, nagtitinda ka sa palengke, tapos wala ka namang access doon, wala kang radyo, diba? Unless magyano ka sa social media, yung iba kasi hindi na nila concern, para bang mas inuuna talaga nila yung pagkain sa lamesa eh. Kaya itong ganitong klaseng problema, di na nila nasusuri. So yun yung masakit. Diba? Kaya, well, yun lang yung mga gusto nating malaman rito sa ginagawang hearing. Because kawawa din ang mga bukod partner dito sa usapin ng di umano. Binibigyan ng proteksyon. Yung mga pogo. Ang isa sa rito partner maapektuhan yung mismong Bamban. Yung Mga lugar, tao dun, oo, no? kung saan siya nagsisilbi. Kasi kung may ganitong klaseng issue, ang kanilang alkalde, abay syempre partner, apektado yan. Even yung mga programa, kung nandyan parati yung kanilang alkalde at umaharap. Okay. Oh, di ba? Sa hearing. May mga trabaho siyang dapat gawin. At kine-question yung kanilang local executive, yung kanilang mayora. So, paano yung kanyang serbisyo? Tama. Ito pa partner. Oo. Doon sa lugar na yan, maraming cellphone na nakumpiska. Oo. Ito mga kayubi kung pinagbutihan lang partner ng mga mambabatas natin yung paggawa Oo. no SIM card registration, mukhang mababawasan to. Mababawasan to. 'Di ba? Kahit sabihin mo na ikaw partner, halimbawa, kailangan mo magbenta yan 500, nagbenta ka, hindi ka na pwede dapat bigyan. Sa akin ng more than 3 SIM. Pag nawala mo yan, hindi ka na pwedeng bumili the same number ka dapat. Alam mo mga kayubi, sa totoo lang, so sad na up to now, ang dami pa rin nanloloko sa cellphone. Hindi mo pa rin kilala. 'Di ba? Parang ginawa ba nila ito ng sadya? Kasi meron silang ibang papaboran. Pabor na pabor sa mga pogo to, partner eh. Yung mga gumagawa ng illegal 'Di ba? Imagine mo, partner, malamang kayo mga kayubi nakatanggap kayo ng nito, ng text na sinabi na mako-confiscate daw, tama ba? Mako-confiscate
i-confiscate yung license ko kasi meron akong na-violate. Nako. Di ba? May na-violate sa cellphone niya, sa text. Sabi ko, di ba, ano yun, no contact, ano tawag doon? No contact apprehension? Oo. Tama ba, mga No, kayubi? tama partner. No contract apprehension. Yan ang ngayon Oo. ang ano to eh. Yung pinapatupad. Imagine mo, yun yung tinext sa akin. Ako, na alam kong wala pa, hindi pa na-implement yun dahil pinahinto, nagdalawang isip pa ako, partner. Kinilik ko pa yung link. Buti, hindi siya pumasok. Pero nung nabasa ko, di tinawagan ko. At the time, partner, si Jack, nagpaparehistro. Sabi ko, tanong mo nga dyan kung totoo to. Tapos syempre, tingin ako siguro after 5 minutes, Oo. medyo nahimasmasan ako, tingin ako sa social media kung fake. Fake nga. Fake, partner. Huwag niyo Sa ikiklik. munti ka na partner. Ay, Diyos Nako. ko. So, alam mo yun, di ba parang nakakalungkot na yung ibang mamabatas natin, magagaling naman yung iba, pero bakit nalulusutan ng ganito? Eh, hindi nga natin alam partner eh. Kung, kumusta na yung implementation rito sa SIM card registration? Wala. Minadali. Wala nang update eh. Minadali. After nakita nila na sino yung unggoy na nagrehistro, Di ba? Meron pa kasi Jollibee eh. yung unggoy, isang unggoy na nakapagrehistro, May cellphone. tumahimik. Diba? Kasi ganun pala kaganda itong SIM card registration. Pati hayop nakakapag-register. Grabe. Hindi, sa akin di ba partner? Okay to, successful. Noon pa. Pati hayop. Oh, di ba? Noon pa natin pinag-uusapan, sabi natin, hindi pwedeng online registration yan. Kasi Kaya- marami man loloko dyan. Pinoy Ay, pa nako. kaya? Okay, sige partner. Anyway, 8:38 mga kasama ng magandang gabi. May issue pa tayo iba Oo. ha, mga kaibigan. No worries, sabi ni Periwinkle. Ay, eto si Periwinkle, nakita ko na. nagising si Oo, Periwinkle. na-winkle. Periwinkle, Renz Espresso, sabi niya, nakalimutan ko ang daan. Oo. Pero may message pa siya kanina eh. Hindi sila magaling kasi nalulusutan sila, sabi ni Mel Ace. Talatak, good evening kay Jason Gibbs. Ibig sabihin tatagbong senator, wala boboto sa'yo. Kanina itong sinasabi niya. Partner, sabi ni Oo. ni Cory, XXX Lighty TV. Oo. Attorney Claire Encerrod, maganda siguro gumawa ng batas. Lahat ng company, lalo na mga factory, na obligado sila magpalabas ng news, audio man, o O video, video live na sa ganon, makapagpakinig sila ng news. Pwede, partner. Oo. Diba? Correct. Tama. Kasi we have to be aware of what is happening. Exactly. Sa atin, kasi nabebenta na tayo, di natin alam. Imagine mo, ang layo-layo nun, partner. Kaya nga siguro maliit na lugar ang kinuha para hindi masyadong pansinin. Oo. Buti, actually partner, mga kayubi, na ano to eh, parang pumutok lang yung issue because may nakatakas na Vietnamese. Alam mo ba yon? May nakatakas, kaya yun napansin. Kung di pa nakatakas yung Vietnamese na yung partner, tiko, mambibig. Lalo Hindi na nila- ni Mayora. Hindi nila madidiscover yun. Hindi, may nakatakas lang na Vietnamese na doon yata nang galing. Kasi Oo. parang bugbog sa radyo. yung Biktima. tao. Oo, Biktima ng nakatakas. mga pogo. Oo. No. Yan, paano hanggang bukas magkarinigan tayo. Ako po sa Attorney Claire Castro, nagpapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan. Opo, ito naman po ang inyong lingkod, Radyo Man Rod Marcelino.